Okay, mula kay John Reps tayo mga kapatid, bigyan natin to ng reaction video, no? Amerika nagsagawa ng live fire sa karagatan ng Pilipinas mga tol. Ano kaya tong live fire na yan mga kapatid, no? At naiipit ata ngayon no ang Pangulong Marcos. Naiipit siya dahil dun sa naging kasunduan ni dating President Duterte at ni Xi Jinping, no? At yan ay nabisto na at inamin na yan ni Harry Roque mga kapatid na nagkaroon nga daw ng tinatawag na gentleman's agreement pagkaupo ni dating President Duterte ay nagkaroon sila ng kasunduan ni Xi Jinping mga kapatid. So yan ang ating aalamin at bibigyan natin ng reaction video, pero bago yan syempre wag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Naiipit umano ngayon si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa sikretong kasunduan umano ni dating Pangulong Duterte sa China na itinago nito sa publiko ng mahabang panahon. Ito ay matapos aminin ni dating tagapagsalita ni Duterte na si Attorney Harry Roque. Alamin ang buong detalye mamaya. At mga barkong pangdigma ng Amerika nagsagawa na naman ng live fire drill sa karagatan ng Pilipinas para tiyaking handa ang mga assets ng US Pacific Fleet. Nako, sigurado magwawala na naman ang China dyan mga tol. Kasi hindi naman karagatan ng Pilipinas ang tingin nila rito karagatan nila. Yun ang tingin nila dyan, karagatan nila yan, hindi yung karagatan ng Pilipinas. Kaya whenever na tayo nagpapapasok ng ating mga kaibigan dito, mapa Japan, Amerika pa yan o kahit na anong bansa mga kapatid, naggagalit sila. No? Kasi nga para sa kanila yan eh. Wala tayong karagatan. At pagpapaigting sa seguridad ng mga bansa sa Indo-Pacific. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Ang pag-water cannon na ito ng China sa resupply boat ng Pilipinas, iisa lang daw ang mitsa ayon sa dating tagapagsalita ni Pangulong Duterte kung saan inamin nito ang tungkol sa kasunduan sa West Philippine Sea. Sinabi ni Attorney Roque na nagkaroon daw kasi noon ng anyay gentleman's agreement o isang kasunduan sa pagitan ni China President Xi Jinping at Rodrigo Duterte. Nabuo daw ang kasunduang ito pag-upo pa lang ni Duterte sa pagkapangulo noong 2016. Take note Pag-upo pa lang ni Digong mga kapatid. Upang mapabuti ang anyay hindi magandang relasyon ng Pilipinas at China. Well, masasabi naman natin mga kapatid, no, doon sa kanyang layunin, para din naman yan sa kapakanan ng mga Pilipino, mga tol, no? Dahil ayaw din ni Duterte na tayo ay mapasubo sa gera. Pero mga tol, ang tanong, nakabuti nga ba? Nakabuti nga ba mga tol? Siguro ang layunin ni Duterte, sabi bigyan na natin siya ng benefit of the doubt mga kapatid. No? Ang layunin niya talaga para hindi na tumaas ang tensyon, ibigay na kung anong gusto ng China. Pero bilang isang presidente mga tol, di ba, meron kang tungkuling sinumpaan. Di ba? Sabi nga rito sa awit natin, nang mamatay ng dahil sa'yo, di ba? Hindi ka pa aapi sa mga manglulupig. Di ba? Sa mga manlulupig, di ka pa sisiil. Di ba? Mga tol? Nung panahon ni Antonio Luna, General Antonio Luna mga tol, di ba ganun din noong mga panahon na yon, may mga gustong makiisa na lang sa gusto ng US, merong gustong ipaglaban yung kasarinlan ng Pilipinas. So parang ganyan yan ngayon mga tol, no? May mga Pilipino tayo ngayon na ayaw nila ng gulo at gusto nila makipagkaibigan na lang sa China mga tol. Pero hindi nila nakikita yung magiging consequence no ng pakikipagkaibigan sa China. Kasi parehong may consequence yan mga tol eh. Kapag tayo nakipaglaban sa China, ipinaglaban natin yung ating soberanya, yung ating bansang Pilipinas, mapapalaban talaga tayo pero bayani tayo mga kapatid sa ating bansang Pilipinas. No? Pero kapag tayo naman ay nakipagkaibigan sa kanila, ibigay lahat ng gusto nila mga kapatid, oo hindi tayo mapapasabak sa gulo. Pero para tayong nagtaksil sa ating bansang Pilipinas, mga tol. O pili ka dun sa dalawa. Pili ka dun sa dalawa. Yung panindigan,
Yung pagiging Pilipino mo na sinasabing sa mga manlulupig di ka pasisiil, 'di ba? At ang mamatay ng dahil sa o yung tipong sige na kunin niyo na yung gusto niyong kunin para wala nang away, 'di ba? O inyo na Pilipinas, probinsya niyo na kami. O 'di ba, mga tol? O alin ka doon sa dalawa? No, comment ka sa ibaba. Tuloy natin 'to. Nagkaroon kasi ng gentleman's agreement, no? Ito ay oral sa panahon ni Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay rerespetuhin ang status quo. Ibig sabihin, wala ring gagawing hakbang ang Pilipinas na i-repair yung Ayungin Shoal, yung Sierra Madre. At ang sabi ng mga Chino, kaya nila winatercanon kasi taliwas yun sa kasunduan na status quo. Dahil ang status quo, hindi dapat magpapadala ng mga materyales for repair nung Sierra Madre. Kasama umano Wala na tayong sasabihin pa doon sa sinabi ni Harry Roque, no? Dahil alam naman natin na talagang mali sila eh. sa kasunduan ni na Xi Jinping at Duterte na isang barko lang ang pwedeng pumasok sa Ayungin upang maghatid ng mga pagkain at tubig sa mga Pilipinong nagbabantay sa BRP Sierra Madre. Kasama din dyan ang hindi dapat pagdala ng mga mamamahayag sa mga resupply mission o RURE mission ng Pilipinas. Kaya kung maaalala niyo mga kabayan, noong administrasyong Duterte ay walang mga ibinabalita sa telebisyon Tama. tuwing may resupply mission Tama. o mga panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Kaya yung mga damdamin siguro ng mga PCG ng mga panahon na yon para silang para silang napagtaksilan mga tol. 'Di ba? Yung hinanakit nila mga kapatid nasa dibdib lang nila hindi mailabas. Kasi meron pala media blackout mga tol. Wala nga bawal nga magsama ng mga media eh, 'di ba? Eh di ibig sabihin yung mga PCG doon, bawal din nilang videohan kung ano man ang nangyayari doon mga tol. Hindi natin alam kung eto bang nangyayari ngayon dito sa West Philippine Sea ay nagaganap ng mga panahon na yon. Wala tayong alam kasi nga wala tayong nababalitaan, 'di ba mga tol? So ngayon nakakapagsalita na yung PCG. Meron na silang boses mga tol, which is yun ay inalis sa kanila no mga panahon na yan. At kung tatanungin naman ng National Security Council ay hindi umano nila alam ang tungkol sa gentleman's agreement sa pagitan ng China at Pilipinas na sinasabi ni Roque. Dapat daw si Roque ang magpaliwanag kaugnay sa statement na ito at dahil kung totoo man, ito ay labag sa ating soberanya at Nakakainis nga mga tol eh. Nung may napanood ako isang video ni Roque. Sino daw ang Judas? Kino-compare niya pa mga kapatid sa Panginoong Jesus at sa kay Judas mga tol. Nakakainis nung pinapanood ko mga tol kaya hindi ko na tinapos. 'Di ba? Ginagamit pa talaga pangalan ng Panginoong Jesus para sa mga ganitong issue eh, no? Grabe talaga ang tindi. statement na ito at dahil kung totoo man, ito ay labag sa ating soberanya at kung meron umanong kasunduan ay binabawi na daw ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang paulit-ulit umano na sinasabi ng China na pangako ng Pilipinas ay walang silbi dahil wala itong legal na basihan. Mhm. Sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na meron umanong isinumiting proposal ang China sa Pilipinas kamakailan kaugnay sa pagsasagawa ng RURE mission. Hindi ito idinitalye ng DFA pero tinanggihan daw nila ito dahil labag ito sa interes ng Pilipinas. Pinuna naman ni dating senadora na si Laila de Lima ang anyay panlilin lang ng Duterte administration sa mga Pilipino. Sa totoo lang hindi ko gusto si Laila de Lima mga kapatid. Pero for the sake of West Philippine Sea, pakinggan natin siya. Matapos itago ang sikretong kasunduan na mahabang panahon. Mhm. Ayon kay de Lima, naiipit ngayon si Pangulong Bongbong Marcos sa sikretong kasunduan ni Digong sa China dahil hindi naman umano saklaw si Marcos sa Tama. mga pinaggagawa ni Duterte. At sa katunayan ay binubudo lamang ang mga mamamayan dahil meron pala itong kasunduan sa China na bawal ayusin ang nakasadsad na barko at hindi man lang ipinaalam sa publiko. 'Di ba? Nakakainis 'di ba mga tol? Kay sa bibig na mismo ni Roque nanggaling na oral agreement lang 'yon. Wala siyang dokumento, wala siyang pinirmahan na magiging saklaw ang kabuuang Pilipinas pati na ang ating saligang batas. Ngayon gusto nilang ipapatupad pa rin 'yan mga tol sa administrasyon natin ngayon. 'Di ba? Kung makapagsalita si Roque kasi taliwas 'yun. Kaya tayo binobomba ng water cannon ng China kasi taliwas 'yun sa napagkasunduan nila dati. Kasunduan nga lang ni Duterte 'yun eh. Pero alam nyo ba kung kanino pa sisi? Kung kanino pa sisi binibigay itong Sierra Madre, sino daw ang nangako sa China mga kapatid? Ito basahin natin oh.
dito sa Inquirer, mga tol. Yan, oh. Sabi rito, Senator Jinggoy on Roque's linking of ERAP to West Philippine Sea issue disappointing. No? Disappoint daw si Senator Jinggoy. Sabing ganito, mga kapatid, ito basahin natin. No? Manila, Philippines. Senator Jinggoy Estrada on Thursday finds disappointing and utterly unacceptable the claims of a former palace official linking his father, former President Joseph Ejercito Estrada, to the alleged deal involving the removal of BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal, mga kapatid. So sinasabi ni Roque, mga tol, na si ERAP daw, mga kapatid, ang nakipagkasundo daw sa China. Natanggalin yung BRP Sierra Madre. Eh di ba si ERAP nga ang nagpasadsad niyan, mga tol? Nakalagay dito, in an interview on Tuesday, Harry Roque, former spokesperson of ex-President Rodrigo Duterte, mentioned that the agreement to remove the grounded Navy warship in Ayungin Shoal is attributed to President Estrada, mga tol. Sabi rito, kung meron pong ganyan, sabi gano'n, kung merong agreement, sabi gano'n ni Roque, kung meron pong ganyan, hindi po yan sa administrasyon ni President Duterte. Ang privy lang ako doon sa mga kasunduan na pinasok ni President Duterte. Pero kung hindi ako nagkakamali, meaning hindi siya sure. Hindi siya sure, basta nagsalita lang siya. No? Kung hindi ako nagkakamali, pwedeng mali siya, pwedeng hindi. No? Ina-attribute naman nila yung kasunduan na yan sa administrasyon po ni President Estrada, Roque said, in a Politico online interview, mga kapatid. Sa hindi nila maamin, mga tol, no, indirectly, di ba yung hindi mo pagpayag na o pagpayag mo na hindi na magdadala ng mga construction material o repair materials dito sa BRP Sierra Madre, parang sinabi mo na rin na unti-untiin nating alisin yung BRP Sierra Madre. Di ba ganun din yun, mga tol? Kasi kung hindi mo i-repair etong BRP Sierra Madre dito sa Ayungin Shoal, is ang tendency niya, mga kapatid, mabulok lang tuluyan yan, masira at tuluyan ng gumuho, magiba. Di ba? So hindi man nangako, hindi man nakipagkasundo si Duterte na alisin etong BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, pero doon sa kasunduan na hindi na i-repair yan, ganun din ang resulta nun, mga tol, 'di ba? Ewan ko na lang kung papalin lang ka, 'di ba? So tuloy natin 'to, mga tol. Samantala, sinabi ng AFP Chief of Staff General Romeo Browner na susundin ng Pilipinas ang internasyonal na batas at magpapatupad ng maximum tolerance kahit na ang China Coast Guard ay gumagamit ng mga water cannon at mga mapanganib na maniobra sa panahon ng misyon ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. So the DFA said yesterday, parang they're questioning the sincerity of China. No, look, I cannot answer the actions of DFA or the other agencies, but as far as we are concerned, sa level ng operational and tactical, we are united. Nagkakaisa yung Coast Guard, yung Armed Forces, at yung iba pang mga ahensya in order to be able to address the concerns that we have in the West Philippines. Sir, tama ba? Kasi parang ang dami na rin na nagagalit ng project. Kayo ba ang mga soldados? Parang nagtitimpi na rin ba kayo na? Titimpi na lang din ba kayo, sir? Hanggang kailan ba? Tanong nung reporter, mga tol, yung lagi nating tinatanong, ba't kasi hindi kayo gumagante, di ba? Nagtitimpi lang ba kayo, di ba? Tanong din ng mga reporter yun. Siguro yung mga reporter gusto na din nilang makita in action tong mga AFP natin, no? Nagtitimpi na rin ba kayo na? Titimpi na lang din ba kayo, sir? Hanggang kailan ba? Magpapabuli? Basta nasaktan na ng grabe. ang utos po natin sa ating mga kasundaluhan na nandyan sa West Philippine Sea is maximum tolerance. Because we have to follow still the international laws. Dahil tayo bilang bansa ay sumusunod tayo sa international rules-based order. So yun po yung... So we won't reciprocate. Yung international-based order na yan, mga kapatid, binabaliktad yan ng mga pro-China. Kaya tayo nagbibigay ng reaksyon para if ever man na mapanood mo sila, hindi ka basta-basta mapapaniwala, di ba? Ang sabi ng mga pro-China, mga kapatid, tayo daw ay sumusunod, no, sa rules-based in order ng Estados Unidos. Tayo daw ay mga tuta ng Amerika, mga kapatid. Sino nagsasabi? Sino nagsasabi? Di ba? Di yung mga tuta ng China.
Eh di pare-pareho tayong tuta mga kapatid. Pero ang lagi nilang sinasabi, wala daw kasing kinalaman ng Pilipinas dito sa kaguluhan o sa away ng Amerika at saka ng China. Correct naman. Wala na tayong kinalaman doon mga kapatid, di ba? Not unless mga katol, ang apektado rito is yung ano natin, yung soberahan natin, yung ating West Philippine Sea mga tol. Wala naman talaga tayong problema kung nag-uunahan yung dalawang yun kung sino mas dominante sa kanila sa buong mundo, di ba? Hindi tayo hindi tayo pro-US, hindi tayo pro-China, hindi tayo pro kahit anong bansa, pro-Filipino tayo. Ang pinag-uusapan natin dito mga tol, yung ginagawa ng China ng pambubuli sa atin dito sa West Philippine Sea at yung ginagawa nila pag-angkin sa ating mga soberanya, mga tol. 'Di ba? Kaya huwag kayo masyado magpapapaniwala lalo na pag napapanood nyo yung nagsisimula sa S tapos nagtatapos sa I. Tapos ang madalas nilang binabalita yung pastor nilang Son of God. Son of God na takot sa sa Senado mga tol. Yon, pag doon kayo nanonood, ang madalas ini-interview ng mga tol, mga pro-China, yan si Laurel. Pero mo, ini-interview nila si Laurel. Reciprocate their actions with Kahit na ganun po yung ginagawa nila, basta tayo, susunod tayo sa batas. Sir, Oo. directive, sir, ayan na po yung danger ng kanilang mga buhay. Action should be done. Then, Well, are we going kaya to nga tayo, coordinate? that's why we're thinking of other options so that we will avoid these kinds of incidents. Can we really avoid this, sir? Is this for us to say na we can avoid this? Well, of course, two-way yan parati. Kung hindi pa to too much, sir. Ano yung Two-way yan. That's why we're looking at all possible remedies. Hindi lang military ang gumagawa ng remedy. Even the Department of Foreign Affairs is doing their part also. So mga kababayan, ang sinasabi ng ating gobyerno, DFA, AFP, pinapatupad nila yung maximum tolerance. Salungat, sa sinasabi ng mga pro-China na tayo daw ay dinadala ng administrasyon sa gera. Saan kayo maniniwala ngayon? 'Di ba? Sa mga pro-China na tinatakot kayo, sinasabing gera daw ang dadalhin sa atin ng administrasyon? O dito sa mismong AFP na sila yung binobomba mismo ng water cannon, yung Navy na sila mismo nakakatanggap ng pambubulas ng China pero sinasabi nila maximum tolerance. Saan kayo maniniwala dyan? Kung pro-China ka at ayaw mo pa rin maniwala sa sinasabi ng AFP, ano ba masasabi natin sa'yo? Di eng-eng ka. Samantala, mapapakinggan naman natin mga kabayan ang isa pang hiwalay na interview kay Attorney Harry Roque. Na ang kasunduan nila, status quo. Walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit anong improvements, at walang magiging problema. So pagdating po sa ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalhin doon sa Sierra Madre. No? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan nung nakaraan ay nagdadala sila ng mga repair equipment, no, para nga ayusin daw yung Sierra Taliwas. Madre. Kaya ganyan ang naging reaksyon ng China. Siguro pagkakamali ng China, ang China kasi hindi pumapasok sa kasunduan sa mga personalidad. Akala nila pinapasok sa kasunduan sa panig ng mga gobyerno, no. So Ba't di niya ipaliwanag yun sa mga bossing nyo, di ba? ba't di niya ipaliwanag yun? hindi naman ata sumang-ayon ang Presidente BBM dito sa ganitong usapin. Malamang. Akala lang nila, dahil kasunduan niya na-reach sa pinakamataas na level ng Presidente at ng Secretary of Foreign Affairs, binding on the Philippines. Siguro nagkamali sila na hindi naman pumapasok Anong siguro? Nagkamali talaga sila. At nagkamali rin si Digong na hindi niya ipinaintindi yun. na ganun ang maging pulisiya ni PBBM, no? Pero sa tingin ko, ang realidad kung talagang patuloy na magpapadala tayo ng mga construction materials at repair materials diyan sa BRP Sierra Madre, ganyan ang maging reaksyon ng China at baka lalo pang maging agresibo. So paano ngayon yan doon sa yung pagtatayo natin ng permanent shelter doon sa Ayungin Shoal? Di ba may proposal na dyan mga tol? Si Senator Chis Escudero, di ba nag-propose siya dati na lagyan na ng permanent shelter yan, yung ating Ayungin Shoal para sa mga mangingisda. Hindi lang para sa mga Pilipino sa lahat ng mga nationalities na may stranded daw, pwedeng pumunta doon. O di ba?
Kung construction materials and building materials, pati repair materials, nagagalit na sila. Paano pa kaya tayo magtatayo dyan, di ba? Well, dahil sa tingin ko, dahil hindi nga tinatanggap ni PBBM yung gentleman's agreement na status quo at hindi naman pipigilan ng pagdala ng tubig sa Sierra Madre, bahalag siya gumawa ngayon ng bagong kasunduan sa China. Pero sa kanyang hamon ay pinakita na ng China na hindi talaga siya papayag na magdadala tayo ng repair materials sa Bakit, attorney? Naniniwala ka ba na yung Ayungin Shoal part talaga yan ng teritoryo ng China? Sierra Madre, no? So hindi ko alam kung anong gagawin niya ngayon. Pero ang masasabi ko lang, ang dating administrasyon ni Presidente Duterte, nabawasan ng ganitong hidwaan, nabawasan ng tensyon dahil doon sa gentleman's agreement na status quo lang. Pero ang hinahanap natin dito yung permanent and long-term solution. 'Di ba? Yung solusyon na ginawa ni Duterte, mga tol, doon lang sa panahon niya para mabawasan sakit ng ulo niya, 'di ba? 'Di ba? Pero alam mismo ni Duterte na darating ang panahon, darating ang taon, nabababa siya sa kanyang posisyon bilang presidente. Hindi niya inisip kung anong mangyayari sa Pilipinas na iiwan niya pagkatapos. 'Di ba? So ano ngayon ang mangyayari? 'Di ba? So ang ginawa, mga kapatid, dito, binigyan ni Duterte ng sakit ng ulo si Marcos. Ngayon sinasabi ni Atty. Harry Roque, di bahala si BBBM gumawa ng solusyon. Bahala siyang gumawa na pakikipag-usap niya sa China, o di ba? Binigyan ni Digong ng problema, sakit ng ulo si PBBM, mga tol. Di ba? Kung sa umpisa pa lang, mga tol, di ba? Pinanindigan na agad ni Digong, hindi. China, kaibigan tayo, pero ang Ayungin Shoal, amin yan. Di ba? Wala tayong kasunduan. Di ba? Wala tayong kasunduan dyan. Di ba? Magdadala kami dyan ng repair kasi masisira yung barko namin pag di namin ni-repair. Di ba? Kung dun pa lang naging matapang na agad siya, tulad ng ipinapakita niya dati sa mga Pilipino. Di ba? Sana naging matapang din siya, di ba? Wala Binigyan niya ng sakit ng ulo ngayon si Marcos. Ang panahon pong yon, naniniwala ako na talagang walang further improvements kasi binabantayan naman talaga namin yan sa satellite, no? Kung meron talaga silang ginawang further improvements. Nung ako po nasa kabinete, parang everyday po meron kaming briefing na nakukuha na confidential, no? At kasama doon yung mga satellite images ng mga istruktura ng China. At nung panahon naman po na ako'y nanunungkulang, wala naman kami nakita mga bago. Ang mga bago ngayon ay nagawa na po sa panahon po ngayon ng administrasyon ni PBBM, no? Nagkaroon po sila ng mga expansion doon sa mga isla na ino-occupy na nila, nagkaroon sila ng mga improvements. Pero nung panahon po yun talaga, binabantayan po talaga namin dahil kung hindi susunod sa kasunduan na status quo ang China, syempre may gagawin din ng Pilipinas, pero hindi naman po nangyari yan. Anong gagawin ng Pilipinas? Alam niyo, mga tol, yung ginawa ni Duterte, no? Parang yan may nararamdaman kang sakit sa katawan, tapos ininuman mo siya ng painkiller. Pero alam mong magkakaroon ng side effect niyan later on kapag masyado ka nang matagal umiinom nung halimbawa fentanyl. 'Di ba? Halimbawa meron ka nararamdamang sakit, iniinom mo ng fentanyl, 'di ba? 'Di ba? Katagalan ng panahon merong side effect sa'yo. Hindi mo na inisip yung in the future. Hindi mo na inisip yung magiging side effect niyan pagdating ng panahon. Basta mahalaga ngayon. Ngayon, yung mga panahon niya, mga kapatid, ba't ko pa iisipin yung susunod na magiging presidente, susunod ang magiging future ng Pilipinas? Mahalaga yung ngayon, China, kasunduan tayo. Yung susunod na presidente sa akin, bahala siya sa buhay niya. 'Di ba? Nang talaga naman. At sa ibang balita naman, mga kabayan, nagsagawa ng live fire exercise ang mga barkong pangdigma ng Amerika na USS Dewey, USS Huygens at USS Ralph Johnson para sa kahandaan ng mga assets ng US Pacific Fleet para hadlangan ang mga agresibong pag-uugali umano ng China bilang suporta sa kapayapaan at katatagan sa bukas at malayang Indo-Pacific.
Okay, so ito yung live video, actual video mga kapatid. Pwede nyo na itong panoorin sa channel ni John Reps mga kapatid. Binigyan lang natin ng reaksyon and commentary itong importanteng isyung to na kinakaharap ngayon ng ating bansang Pilipinas. Anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video na panood natin? Pwede ka magbigay ng komento sa ibaba. No, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.